Marami sa atin ang hindi nakakaalam ang tunay na pagkatao ng pamilya ni Bongbong Marcos at Lisa Araneta, na sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nang lumalabas ang totoo sa mga taong nakakakilala sa mga ito. Ano man ang pagtatakip sa nakaraan ay lumalabas pa rin ang tunay na pangyayari. Sino ba si Cathy Binag? Ano ang nalalaman nito sa dalawang mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Araneta, na siyang naging dahilan ng kanyang paglantad sa publiko upang ibulgar ang mga nalalaman nito na siyang matibay na alas ng pamilya Duterte. Ang hangad nito ay upang ipaalam sa mamamayang Pilipino. Eto, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Nagsimula ang lahat ng ito nang sabihin ng dating Pangulong Duterte na drug addict ang Presidente Marcos. Dahil sa mga isyo na kinasasangkutan ng kanyang anak na Vice-Presidente, na patuloy na gumagawa ng paraan upang mapatalsik sa pwesto. Hindi na niya napigilan ang sama ng loob, kaya niya nasabi ito. Kasabay nito ang paglabas ng video na gumagamit na hindi nila malaman kung saan nakuha ang bidyong ito ng mga kontra sa pamumuno ni Marcos, na malaki ang pagkakaiba sa itsura nito kung hindi man totoo ang bidyong ito, na nagpapatunay na si Bongbong Marcos nga ang nasa video. Ngayon, nagdodroga nga ba ang Presidente Marcos? Totoo ba ito? Ating alamin ang mga video na makikita natin at kayo na ang humusga. Pampanga. Anong... Iba daw yung diploma sa degree, that there's a difference daw po. So you said you got a diploma. Yun yung electoral protest case, ha? So again, game. Okay. Alright. So sir, kwento niyo sa amin. Senator Bongbong Marcos, at pag-uusapan po namin yung electoral protest case, ha? Bangag yan. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, put. Kung totoo man ang lahat ng ito, ang Presidente ay nahaharap sa malaking kahihiyan na siyang magiging dahilan ng pagbagsak ng mga Marcos. Habang nangyayari ang isyong ito, kasabay nito ang paglantad ng babaeng ito na nakakakilala sa dalawang mag-asawang Marcos na pinatutuhanan niya ito, na gumagamit nga daw ng ang mag-asawa, na nakita daw niya mismo sa kanyang mga mata. Eto, panoorin natin ang kanyang mga pahayag sa isyong ito. Also pala, no, an attorney, no, mga kababayan, around the vast majority of cocaine addicts are also alcoholics. Yes. No? And the only difference about alcoholism is that it's legal. Yeah. It's a legal drug, but it's very toxic. Lalo na when you put those two together, it's a deadly mix. No? So, what we've been seeing, no, for instance, the first lady, no, tinutungga niya, halatang halata. No? So, I'm so sad for my country. I'm so sad for my country because ganito ba yun? Is this what we deserve? I don't understand that before, Yeah. diba? Parang hindi ko nagigets. Alam ko yung kuya ko, addict, pero alam ko na ganun. Pero hindi ko kasi, syempre yung kuya ko nag-drugs, hindi ko naman nakikita na in front of me doing it eh. Ngayon lang eh, yung naging kami, doon ko lang nakita eh. So, Ano yung nakita mo? yun nga, that they're taking it, they're doing it, so... The president. You saw the president do it. To be honest, like, I didn't see, but I saw them, like, grupo sila. Kasi Yes. whenever they're in one, like, kasi private yan sila. Yes. They just invite, like, in their house. Then doon nila gagawin yan. So, meron lang public na few people na kahit sa clubs, publicly ginagawa nila yun. So even though you didn't see him, the people who were there did it. Yeah. I mean, there wasn't anybody there except you. And I can see that they're doing it. It's just that, if you ask me na, front, harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. Yes, But I yes. see them from afar. Yun, di po ba? And meron nga rin nagke-question sa akin na, anong ebidensya mo? Parang, paano mo papatunayan nakita mo? Sabi ko, may eyes. Sabi ko, may eyes. Di ba? Parang, kaya nga witness ka because you saw it. Second to that, parang, if you're on that, again and again, if you're on that group, are you stupid enough to like video them and like, what? Di ba? Will you video them? Will you record them? Because you're part of that group that time. So you think everything is normal, everyone is happy. Parang ako dati, sabi ko, matanda na sila, alam nila ginagawa na nila. Halimbawa ng in-offer ka ni First Lady, how would you know that that is cocaine? Pinakita niya sa akin. So, And I've seen it. Kasi it seems like the way they do it, wala sang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, Really? what else do you do? Di ba? Yeah. Really?
So, gusto pa ako- Even the Marcoses, their yeah, kids? you can Really? pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. So, Pag well, kumbaga lifestyle talaga ito. exactly. Lifestyle. Lahat. Lifestyle yun. They trust them. And like, I will never feel sorry saying this. Because like, this is, again, it's not about me. It's about the countrymen. Kung totoo man ang lahat ng isyong ito, ibig sabihin lang, walang alam ang ama. Kung iyong mapapansin, mabarkada nga ang taong ito. Na hindi rin imposible na gumagawa nga ito ng kalokohan sa nakaraan panahon, na hindi natin alam kung sa kasalukuyang panahon ay ginagawa pa rin niya ito ang Marami na rin tao ang nakakita at nakakapansin nito sa kilos ng mukha ni Bongbong Marcos, kahit ang mga anak ay nadamay sa isyo ng drugs na ito. Totoo man o hindi ang pahayag ng babaeng ito, tiyak ay malaking problema ang kanyang kakaharapin. Sa oras na hindi niya mapatunayan ang mga paratang na ito sa presidente, na alam naman niya na makapangyarihang tao ang kanyang binangga. Kung sakali man na totoo ang isyong ito, tingin ko walang direksyon ang pamumuno ni Marcos. Dahil maaaring nilang gamitin ang kasong ito upang kontrolin siya ng mga taong nasa paligid niya at magsilbing tali sa kanyang leeg. O isang dahilan upang matanggal din siya sa pagkapresidente na magtutulak sa kanya palabas ng palasyo na nangyari sa kanyang ama na hinding-hindi nila makakalimutan. Na isa sa prediction ng Pangulong Duterte, Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Itong parliament, Prime Minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, mukhang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. Tapos may isa itong taga Leyte. Gusto siyang mag-Prime Minister at gawin niya itong Bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial President ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa Parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang inang. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman, yun naman ang dapat ng pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Pinabastos kayo. Anong bakit? Kung bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa